Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko po si Crazy Ron. Shoutout ko yan sa next video. Sana next topic is kung paano magpadala sa Pinas ng sahod. Yung diskarte nyo po sa pagpapadala ng baguhan pa lang kayo. Mamaya sasagutin ko yan kabayan. At pangalawa ay si Christian Santo Domingo. Good day kuya, waiting pa rin ako sa approval. Shoutout next video, palaki shoutout. Shoutout sa kabayan at sana ay magka-approval ka na. At tungkol dun sa isang tanong ng ating kababayan na kung paano daw ba magpadala ng pera galing dito sa South Korea papunta sa Pilipinas kapag baguhan pa lang. Siguro sa mga susunod na video ko ay gagawa ako ng tungkol sa ganyan, pero madali lang naman yan mga kabayan, kasi marami namang remittance apps dito sa South Korea. Mamimili lang kayo, marami yan, may E9, may SBI, may GME, pero ang gamit ko talaga ay JRF remittance. Nagpapadala ko ng pera sa asawa ko sa JRF, tapos kukuhanin niya sa Pilipinas ay sa mga remittance din sa Pilipinas katulad ng Palawan Pawn Shop, Imluiler, LBC. Diyan kinukuha ng asawa ko yung padala ko na pera na pambudget nila. At huwag kayong mag-alala tungkol sa ganyan kasi madali lang naman mag-sign up sa mga remittance app dito sa South Korea. At pagdating nyo dito, saka nyo nilang problemahin yan. Madali lang naman yan, huwag kayong mag-alala kasi madali lang naman magpadala ng pera sa Pilipinas. At kung may madadatngan kayong Pinoy sa company, matutulungan din nila kayo. Kasi kung gagawin ko ng video ay mahaba talaga mga kabayan, saka next month pa yung sahod ko. At tungkol nga sa sahod, nandito na tayo sa sahod. Malaki ang pinopropose ng ibang mga labor sector dito sa Korea na itaas ang sahod sa 2.4 million won. 2.4 million won, ang laki ng increase na yon kasi ang minimum salary namin ngayon ay nasa 2,090,000 won lang. Kung maaprubahan yung 2.4 na yon, nasa 300,000 won yung madadagdag sa sahod, kaya malaki talaga. Hindi pa naman sigurado kasi minumungkahi pa lang ng ibang labor sector dito sa South Korea. Hindi pa sigurado yun, pero sa tagal ko na dito sa South Korea, yung mga ganyang usap-usapan ay natutuloy talaga yan. Nasa 90% na maaaprubahan ng minimum wage na yan sa 2026 pa, next year. Kasi ang nakalagay dun ay ang isang oras na magiging bayad per hour ay 11,500 won. Kaya malaki talaga. Magiging ang monthly salary na kung maaprubahan sa 2026 next year ay magiging 2.4 million won. Katumbas yan sa pera natin na 97,000 pesos mahigit. 97,000 pesos sa pera natin ang magiging minimum monthly salary ng mga EPS factory worker dito sa South Korea. Wala pang overtime yan mga kabayan, kaya napakaswerte nung mga dadating ngayon, kaya next year palumpalo talaga. Grabe ang laki. Nasa 10,000 pesos yung in-increase kasi ang minimum salary ngayong taon 2025 ay 87,000 pesos. Pag naaprubahan yon next year ay magiging 97,000 pesos na. Grabe yon, palong-palo mga kabayan. Kaya yung sa mga nag-aaral ng Korean language ay pagbutihin ninyo pag-aaral ninyo. Gawin ninyong inspirasyon. Isipin ninyo na gusto nyo ring sumahod ng 97,000 pesos, wala pang overtime. At kung magkakaroon man ng overtime, ay magsusildo kayo ng mga 150,000 pesos. Pero sa 100, kalamitan sa mga ganyan, yung mga sweldo na mga 97,000 pesos, ay ibig sabihin yan ay may kakaltasin pa dyan pag walang overtime. Halimbawa, minimum lang yung sinasahod mo sa company, 97,000 pesos. Siyempre, babawasan mo pa dyan yung padala mo sa Pilipinas, pambudget ng pamilya, pambudget mo dito, pambayad sa bahay, kung meron man. Kaya, yung 97,000 pesos na yan ay hindi magiging linis yan.
Doon kasi sa mga iba na nagsasabi ay hindi naman nila ibang nagpo-post katulad ng ibang KLC na nagsasabi na ganyan. Sasabihin lang nila na 97,000 pesos yung minimum salary, pero hindi nila sasabihin dyan kung anong linis. Kaya pagdating ninyo dito sa South Korea ay doon pa lang ninyo malalaman kung magkano ang malilinis ninyo monthly. Yung bawas na lahat, ipon talaga. Kaya siyempre ay tumataas din naman ang bilihin dito, no? Kaya pero yung increase talaga na yon na mangyayari next year ay kung sakaling maaprubahan ay malaki talaga yon. At tumataas din naman kasi ang mga bilihin dito. Mas maganda naman dito kaysa sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas nga maliit na nga ang sahod, tapos laging tumataas ang bilihin, tapos yung sahod naman ay grabe naman kung kakarampot lang din naman yung increase, ano. Kaya doon sa mga nag-aaral ng Korean language ay gawin ninyong inspirasyon kung paano sumahod ng kulang-kulang 100,000 pesos monthly, ano, wala pang overtime. Kaya gawin yung inspirasyon yan para sipagin kayo sa pag-aaral. Yung kahirapan sa buhay, yun ang ginawa kong inspirasyon dati nung nag-aaral pa lang ako ng Korean language. At paano? Pupunta na naman ako ng grocery. Biyernes ng gabi ngayon. Grabe ngayon, mahina talaga. Itong buwan na to, wala talaga kaming naging overtime. Walang binigay na GPS yung amo ko. Mahina. Ganun talaga dito sa South Korea. Hindi naman laging malakas, minsan humihina din talaga kahit yung ibang company. Kaya pupunta muna ako ng grocery. Ito yung malapit sa lugar namin, mga kabayan. Nilalakad ko lang ito papuntang grocery. At dito ako malimit gumawa ng video, kasi bihira lang yung tao dito naglalakad. Pag naiinip ako sa loob ng bahay ay dito ako pumupunta. Ayan, makikita yung mga yung mga upuan. Ayan, no? Diyan minsan ako umuupo. Minsan kahit winter ay nandito rin ako gumagawa ng video sa area na to. Ayan. Nasa kasi to, mga kabayan, katabi lang ito ng mga apartment. Kaya dito maganda dito. Laging dito, mga kabayan, laging ang baba ng lipad ng mga eroplano dito, kasi malapit lang talaga itong area namin sa Incheon Airport. Kaya minsan nakakarindi din, sunod-sunod ang daan ng eroplano. At ang biyahe namin papunta, laki ng pusa, oh. Yan, oh. Ang amo na laki ng pusa, oh. Kala mo ang biyahe namin dito, simula dito, kasi nandun lang sa kabilang kalsada yung waiting area papunta ng airport. Minsan pag mabilis ay inaabot lang ng 45 minutes, pero kalimitan talaga 1 oras hangga ang biyahe namin papunta ng airport, Incheon Airport. At mga 4 months lang ay makakapagbakasyon na naman ako. Ang bakasyon ko dito every year ay 1 beses, every Chuseok, yung Thanksgiving, September. Ang Chuseok pala ngayon sa dito South Korea ngayong taon ay October, nung nakaraang taon ay September. Kaya October ang bakasyon ko ngayong taon. 4 months na lang, makakauwi na naman sa Pilipinas bakasyon. Ito yung daan papunta sa grocery na malapit sa amin. Balang araw mararanasan nyo rin ito, mga kabayan, doon sa mga naghihintay ng employer, nag-aaral ng Korean language.
maranasan ninyo din na maglakad sa ganito. Okay. Ito na yung mga pinamili ko kanina mga kabayan. Inabot siya ng 14,870 won. Bumili ako ng pizza. Ayan, iinitin lang. Flavor siya ng mais. Tapos ito yung binili kong parang sardinas. Ano? At parang sardinas yan. Hindi lang siya, wala siyang tomato sauce. Tigigisa ko siya dito sa gulay na to. Hindi ko alam kung anong pangalan ng gulay na to. Tapos bumili din ako ng chamisul, soju, saka beer, gas, saka saging. Yan.